Well, it's me, Magenta. Welcome back sa Pilipinas Politox. Pag-uusapan natin yung mga nangyari sa mundo ng politika at sa ating bansa. Pero syempre, real talk, wala tayong bias or wala tayong kahit anong uri ng paandar. Well, right now, pag-uusapan natin ay isa sa mga pinaka-pinag-uusapan ngayon sa Kongreso, si Kiko Barsaga, ang tinaguriang Congress Meow ng Cavite. Tama, narinig ninyo, pero syempre, sino nga ba siya? Ano ba ang mga bagay na nagawa niya at bakit mainit ang pangalan niya ngayon sa mga balita? So let us break it down. Si Francisco Kiko Barsaga Jr. ay pinanganak noong September 12, 1998, which means isa siya sa mga pinakabatang congressman sa bansa ngayon. Anak siya ni Elpidio Barsaga Jr. Siyempre, dating congressman yan sa Cavite, at si Jenny Barsaga, nakasalukuyang mayor sa Dasmariñas. So yes, actually, he comes from a political family. Pero kahit galing dynasty, Kiko claims to represents the new generation sa mga kabataang may boses at syempre, opinion pagdating sa politika. At dahil dito, maraming curious, is he really bringing something new to the table? Or he is just another dynastic heir with social media flair? Una sa lahat, unique naman si Kiko sa kanyang branding. Ginagamit nga niya yung Congress Meow. Meron siyang cat emoji pa sa post niya. Para sa iba, cute at creative ito. Paraan para mas maging relatable sa mga Gen Z audience niya. Pero para sa mga traditional politicians, medyo wala bang mas seryosong approach para dyan? Active naman siya sa social media, Twitter, TikTok, Facebook, kung saan ginagamit niya yung humor, memes, para sa, casual tone, para explain ng kanyang mga panukala. It's a double-edged sword kasi nakakahatak siya ng atensyon, pero minsan nagiging dahilan din ng mga controversial. Kaya kung titignan natin ang mga nagawa at advocacies ni Kiko, isa sa mga pinakakilala ay ang animal welfare. Bilang counselor sa Dasmariñas, pinush niya ang spray and neuter programs para sa mga stray dogs at cats. Bilang congressman, gusto niya ma-expand ito nationwide. May panukala siyang tinatawag na Malasakit Center for Pets. Parang government clinic para sa mga hayop na walang access sa veterinary care, which is really good naman syempre. Bukod dyan, nag-file din siya ng bill na nag-abolish ng 12% VAT dahil ayon sa kanya, burden daw ito sa mga ordinaryong Pilipino. Medyo ambitious to kasi malaking revenue loss yan para sa gobyerno. Pero interesting kasi pinapakita nito na may sinusubukan siyang dalhin na pro-consumer at populist approach. Kasi parang saan nga naman yung 12% VAT kung nga naman daw kukurakutin lang, di ba? So that is his personal argument about it. Ngayon, noong pumasok siya sa Kongreso, naging assistant majority leader siya for a while. Pero kalaunan, nagkaroon siya ng issue sa National Unity Party or NUP, yung party ng mga Barsaga traditionally, dahil umano na-solicit daw siya ng signatures para palitan si Speaker Martin Romualdez. Ang resulta, umalis siya sa party at naging independent. Mula noon, naging outspoken si Kiko. Binantayan niya si Sandro Marcos at si Janet Garin at pati yung mismong administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos, calling out alleged corruption at incompetence. May mga nagsasabing ito raw ay tapang ng kabataan, pero may iba naman nagsasabi na papansin lang siya. Either way, napag-uusapan siya. At sa politics, visibility is power. Laging tatandaan yan. Kahit ano pang ginawa mong controversial, minsan yung makita ka, parang politika na rin yun. Campaigning na rin yun, di ba? Pero hindi pa rin mawawala ang mga controversies dahil una, kinriticize siya dahil sa mga social media posts niya na tinatawag ng iba na lewd at disrespectful, lalo na ng kababaihan. The Philippine Commission on Women even called him out publicly. Pangalawa, nagkaroon din ng issue sa AFP, Reserve Command. Matapos siya mag-post tungkol sa mga military at police personnel na sumasali sa protesta. Dahil dito, nirekomenda siya ng medalist bilang reservist. At pangatlo, marami ang nagdududa sa kanyang experience at maturity bilang mambabatas.
may ilan nga na nagsasabing masyado siyang nakatutok sa imahe kaysa sa substance. Pero kung tatanungin mo ang supporters niya, sasabihin nilang at least may bago, at least may boses ang kabataan sa Kongreso. So, ano nga ba ang pwedeng sabihin natin kay Kiko Barsaga? Para sa akin, no? Para sa akin lang ha. On the other side, positive. He is energetic, relatable, may advocacy, bago sa eksena. So, he's pushing for animal welfare and transparency at economic reform, which is goods na goods naman ako dyan. On the other hand naman, he's also very controversial. And the problem here is untested pa kasi. At minsan ay polarizing din. Mahirap pang masabing kung kaya ba niyang magtagal sa arena ng politika na punong-puno ng veterano at intriga. Pero kung goal niya ay mapansin, mission is accomplished. Kung goal niya ay magbago ng sistema, then that's still to be seen. So, para sa inyo, ano ba ang magiging comment ninyo? Ano ba ang tingin nyo kay Kiko Barsaga? Para sa inyo ba, isa siyang simbolo ng bagong generation ng mga leader or isa lang siyang lumang pamilya na naka-rebrand sa TikTok at social media? Kumbaga, parang wala naman talagang bago. Binago lang yung konting style para mapansin ng konti na which is gas-gas naman yun. Alam naman natin na kung gusto mo mapansin, kailangan mo ng mga kung ano-anong gagawin. Pero, isa lang ang pinakatanong dito kung na-test na ba? Did we test him? Na-test na ba siya? Right? So, we will still see it. Maybe he's controversial and untested. Pero, let's see kung anong mga susunod na mangyayari because this is really, really interesting. So, comment down below kung ano ang tingin ninyo sa kanya. At huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para sa ibang real talk na political discussions dito lang sa Pilipinas Politoks. So, it's me, Magenta. Ito ang Pilipinas Politoks.